Alright, of course. Siyempre si Sir Dennis Trillo, ang ating multi-awarded and actor. Sabi nga nila, very nice moments right there. And ladies and gentlemen, actually, na isang buhay itong film na napanood ninyo, na no other than ng Yumi Us production team. Of course, headed by Direk Irene Villamor. Palakpakan naman natin sila, Direk and Yumi Us. Hindi na ba sila? Kaway-kaway naman kayo dyan? Of course. Ayan, they are right here, of course. Si Direk Irene, you know her from Camp Sawi, Sin Aya, and Meet Me at St. Gallen. Those amazing films at nakita naman talaga natin ang prowess ni Direk sa film legend na yan. And having said that, Direk couldn't be with us right here today, but she actually sent us a message. So, let's do watch this. Hi, congratulations sa launch ng iyong album entitled Jen. Maraming salamat at nabigyan ako ng opportunity to actually work with you again. Namiss kitang ka-work kayo ni Dennis. First time kong gumawa ng music video, so I hope that you personally like it and sana mag-enjoy din ang iyong mga fans pag pinanood nila ito. No? Of course, hearing the songs, it really encapsulate kung sino ka, ano yung journey mo through life, and nagre-reflect siya dun sa album, and I hope it reflected then on our short film. So, congratulations ulit. I'm so sorry that I couldn't be personally attend the launch, pero super namimiss kita. So, I hope to work with you again, and again, congratulations. Congratulations na maraming. Yeah. Direk Irene, ladies and gentlemen, palakpakan naman natin. And Jen, ikaw naman, ano naman ang message mo para sa Yumi Us team and Direk? Maraming salamat at sa pagbuo nitong music video na ito, ang short film na ito. Actually, binigyan ko si Direk ng yung writer ng freedom para talagang mabuo yung vision niya. So natuwa ako nung nabasa ko yung script. Sabi ko, Direk, buhay ko to Sabi niya, yes, yun talaga yung gusto namin mangyari. Yung kung paano ka nagsimula, gano'n, yung mga dinaanan mong struggles, sa audition, ganyan. So yun, nagulat ako na, hindi ko kasi pinanood yung edited pinanood ko yung rough. So, nung napanood ko siya kanina, sabi ko, ang ganda. Thank you po. Thank you, Direk Irene. Thank you. Palakpakan naman natin once again ng Yumi Us. And of course, watching that film, Jen, it's really a window to the beautiful life that you're having. It's been such a colorful life. Now, looking back, dun sa 2004, yung young Jenilyn versus yung Jenilyn na musical artist ngayon. So yung tanong ko, kanino or saan ka humuhugot ng feelings mo para makonvey yung mga kanta sa album mo? Kasama na doon yung paghugot ko sa mga past experiences ko. Yung mga masasakit, nilalabas ko lang siya. Ganon din sa pag-arte. Pareho lang din nung sa pagkagumagawa ako ng music. Gaano ba kalungkot ang buhay ng, diba? Gaano ba kasakit yung kanta na to? So pwede kong ipasok yung sakit na nararamdaman ko, pwede kong gamitin yon habang nagre-recording ako para mas maramdaman din ng mga tao. Right. These are emotions and feelings that we really need to face, no? Hindi lang si Jenilyn, pero tayo rin sa ating mga normal na buhay, kailangan maging matapang tayo for these. So, I don't want to be selfish, meron tayong mga katanungan mula sa ating media friends. So, Jen, if it's alright, I'm gonna be calling in para sa ating official Q&A with our friends from the media. Now we can start this Q&A with, coming from GMA News Online, do we have Miss Nika Rocket? Nika, are you there? Hello? Nika, ayun, si Nika. Hello, hi Nika. Hi Nika, good afternoon. Some house lights please, Direk, para makita naman natin friends. Ayan. Hi, good afternoon po, Ms. Jenilyn. First of all, congratulations po on your Thank you, launch. Nika. For my first question po, ano po yung reason ba't bumalik kayo sa music after years of not releasing an album? Well, sabi ko nga kanina, music is part of my life. Simula nung bata pa ako hanggang sa paglaki ko, hanggang sa pagtanda ko, siguro hindi ko pa rin makakalimutan ng music at hanggang sa pagtanda ko gagawa pa rin ako ng music para sa lahat ng tao. Ano yung questions? Ba't po kayo bumalik? Okay. Hindi naman siya nawawala Hindi ako nawala sa music industry. Kumbaga, nagpahinga, nagkaroon ng konting break.
Kasi meron akong mga ilang mga shows noon, mga series na ginagawa, may mga pelikula rin na ginawa. So, medyo walang oras. Katulad na sabi ko kanina, I'm very thankful at kahit na yung album ko 3 years na ginagawa, very patient yung Star Music sa akin. Talaga naiintindihan nila ako na nag-run ng 1 taon yung soap na ginagawa ko, so wala rin akong oras mag-record. And yun, yung music, hindi siya talaga mawawala. Kumbaga nagbe-break lang talaga. Motherhood and family life was also there. Yes, You were busy with that. meron, isa pa yun. Siyempre, nagkaroon ng bagong miyembro ng pamilya namin, si Dylan. So, habang maliit pa siya, sabi ko, focus muna ako sa family. And, kasi habang, di ba, ang bilis lumaki ng bata eh. So, gusto ko mag-focus sa kanya habang maliit pa siya. At ang music naman, anytime nandyan lang. Pwede ako bumalik sa pag-artista, pwede ako bumalik sa recording. Pero yung family, yung moment na mamimiss mo sa pamilya mo, hindi mo na pwede ibalik yun. Yeah? Thank you po. For my second question po, sino or ano po ang naging inspiration niyo para sa mga kanta dito sa album? Marami, depende. Kasi like yung kanta na ginawa ni Nar para sa nanay ko, yun ang inspirasyon ko. Yung ginawa namin kanta ni Sir Jonathan para kay Dennis, inspirasyon ko. Ganun lang. Yung iba kong mga songs, gusto kong maramdaman ng mga tao na, kasi ang music, pagka narinig nila, merong mga memories na nahahalukat dun sa buhay nila eh, di ba? Parang narinig mo yung kanta na to, oh, ako to dati, or ito yung nangyayari sa akin ngayon. So, ang sarap ng pakiramdam na nakaka-relate yung mga tao dun sa music mo. Siguro, Jen, just to follow up on that, syempre nandyan yung mga mahal mo sa buhay. But I remember a moment in that film where you had different versions of Jenilyn Yes. all in one scene. So we can actually also say na may mga kanta ka rin para sa sarili mo, no? Meron din, oo. Meron din para sa sarili ko. Yung mga pinagdaanan ko, like yung isa kong song na, ano ba yung title? Yung isang song na play kanina sa opening, yung sa gitna yung title. So yung lyrics ng kanta na yun na parang wala ka pa doon pero malapit ka na. So keep on trying, parang gano'n. So yun, isa yun sa mga napagdaanan ko sa buhay na okay, kailan darating yung tamang panahon. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Maraming ups and downs, maraming mga pagsubok, pero dumating ako kung saan ko gustong pumunta. Thank you po and congrats. Thank you so much, Nika. Maraming salamat. Alright, so, Jen, meron tayong question dito mula kay Miss G. Trilliana from Malaya Business Insight. So, sabi ni Miss G, she would like to ask, what should the listeners be excited about this new album of yours? Maraming iba't ibang genre dito sa kanta na to. So meron kaming, sinigurado namin na lahat meron. So meron kaming medyo dance, pang mga Gen Z. Loves. Meron kaming love songs. Para syempre, doon ako nanggaling, di ba? Lahat ng album ko, doon ako nakilala talaga sa mga hugot love songs. Yeah, hugot love songs. So hindi namin inalis yun. Kailangan meron pa rin mga hugot love songs. Merong masasakit, merong masasaya. So lahat, sinigurado namin na lahat ng genre meron para ma-enjoy ng lahat. At syempre, hindi nawala yung Jenilyn as the musical artist. Kasi, feeling ko it's very authentic to your roots, di ba? When you were starting, compared to your other albums also. Yung ngayon, iba lang yung storya, pero yung atake, mas may puso na rin, di ba? Hindi nawawala yung puso mo. Siyempre, importante yun, di ba? Ibig sabihin, you're full of love in your next. Okay. So, we have another question right here from Business Mirror, si Sir Patrick. Ang phone-in question niya is, what was the most enjoyable part of the creative process making this new album? Katulad ng sabi ko kanina, na-enjoy ko na kasama ako dun sa creative process. Kasi sa lahat ng mga ginawa kong mga albums this past few years, simula pa noong 2004, sabi mo. Hindi ganito yung experience. So sobrang na-enjoy ko yung experience na sinama nila ako sa pagbuo ng Sa pagpili ng kanta. Oo, napaka-importante nung opinion namin, di ba?
Gusto ka nilang maging part talaga ng pagbuo ng album. Talaga naman nakita namin dahil bagong Jeneline yung nasa album na ito. Alright, so we have another